Mula sa Savers Family ng Mabusilang 3A ng Barangay Queens Road Central, what's up na? Mula sa Senior Citizen Association ng Barangay Queens Road Central, what's up na? Mula sa Barangay Calvert ng Barangay Queens Road Central, what's up na? Mula sa Queens Road Central, what's up na? Sa Queens Road Central, what's up na? Mula sa Barangay Queens Road Central, what's up na? Mula sa Barangay Queens Road Central, what's up na? Subok at delikadong lingkod bayan na may mahabang kasaysayan ng pamumuno sa komunidad. Nagsimula ang kanyang karera sa politika noong 2002 nang mahalal siya bilang ikalawang kagawad na sinundan ng pagiging number 1 kagawad noong 2007 dahil sa tiwala ng mamamayan sa kanya. Noong Mayo 2010, siya ang humalili bilang punong barangay para sa terminong naiwan ni Honorable Ray Palabrica, isang tungkuling buong pusong ginampanan hanggang Oktubre 2010. Matapos ang kanyang unang yugto sa pagbibigay serbisyo sa mga kabarangay, mas pinalawak niya ang kanyang karanasan sa labas ng bansa bilang isang overseas Filipino worker sa Dubai taong 2010 hanggang 2018. Nagtrabaho siya roon bilang isang liaison officer kung saan nahasa ang kanyang talino sa pakikipagkapwa-tao at maayos na koordinasyon. Muli siyang hinalal ng taong bayan bilang kagawad noong 2018 at 2023. 2024, muli siyang tumayo bilang kahalili o successor bilang punong barangay ng Barangay Queens Road Central. Sa kasalukuyan, buong pusong pinamumunuan ni Cap June ang barangay gamit ang kanyang malawak na karanasan sa lokal at internasyonal na pamamahala na may puso, talino at katatagan na hinubog ng mahigit 2 dekada ng karanasan. Punong Barangay Armando June Obligacion Jr. ng Barangay Queens Road Central. Cap June, what's Cap? Ayan po ang ating kasama at makakapanayam ngayong araw na ito, Cap June Obligacion Jr. Kamusta na po? How was your weekend, Cap? Maayos naman po. Ano po ang mga pinagkaabalahan ninyo during the weekend? Even weekend pa rin po, ang busy pa rin po tayo talaga sa barangay. Grabe. Talagang, kasi po hands-on tayo talaga po dun sa Even, Tutok na tutok. Apo. Ang ating kapitan sa ating mga programa at activities sa ating barangay. But bago ang lahat, Cap, baka pwede po ninyong batiin ang viewers po natin, ang mga nakatutok sa ating mga supporters ngayon live na live sa Facebook po. Unang-una po, nagkapasalamat ako sa Bacoor TV channel for being a part of this segment, What's Cap. Ang segment na po ito na talagang kinagigiliwan at inaabangan ng mga Bacoreño. At siyempre po, pagbati po sa ating 24/7 na ama ng Bacoor, si Mayor Strike Revilla, ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Rowena Mediola Bautista, sa mga City Councilor po ng Bacoor, at siyempre po sa Liga President po namin na si BM Rapi Paterno, at kay Vice Randy Francisco, at siyempre po sa mga kasamaang kong 47 kapitan sa buong Bacoor. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At sa ngayon po, pakikilala ko rin po sa inyo, kasama ko po ang bumubuo ng Barangay Queens Road Council. Uunahin ko po ang si Kagawad Alan Ilas na Good afternoon, sir. Tumatayo po bilang committee po ng Budget and Laws and Ordinance. Ang ikalawa pong kagawad ay si Barangay Kagawad Gilbert Navidad na tumatayo po bilang committee ng Trade and Commerce and Urban Poor.
Ang ikatlo po ay si Kagawad Henry Ang na tumatayo po bilang committee ng Human Rights and Transportation. Ang ikaapat po na kagawad ay si Kagawad Eliezer Manaog na tumatayo po bilang committee ng Infrastructure, Environment, and Peace and Order. Ang panlima po ay si Kagawad Eledina Enahe na tumatayo po bilang committee ng PWD and Senior Citizen. And ang pang-anim po ay si Arson Esporlas na tumatayo pong bilang committee ng Education and Social Services. At syempre po, para mabuo po ang council, nandiyan po ang ating SK Chairman na si SK Peter Serenea. At sa likod naman po, ang aming pong treasurer, si May Enahe. Ang aming secretary, si Ren Cuyo. Ang clerk po, si Cams Niño. Ang isa po sa opisyalis ng Lupon, si Ate Lily Abdon. Siyempre po, ang pinakamahalaga po sa lahat dyan, ang aking better half na ang admin po ng barangay, Lek Obligasyon. Wow! A pleasant afternoon po sa bawat isa. I'm quite sure ang talagang core group at supporters ng ating CAP. Talagang gusto nating malaman, CAP, hindi ba mahirap, to be honest, hindi ba mahirap na kayo po ang barangay captain tapos ang admin po ninyo ang inyong better half? Sino po ba mas nasusunod sa management? Baka mamaya kasi, sabi kasi nila, yun po ang sinasabi lagi ng tatay ko, ang tatay ko po ang commander, pero higher commander ang nanay ko ho. Sa panahon po at sa aspeto po ng pamamalakad sa barangay, hindi po ba mahirap ito? Hindi, sa totoong pananalita po talaga, mahirap po talaga, siyempre. Siyempre po may mga nandun pa rin po yun, nagsisink in pa rin po na siyempre sa misis ko, asawa mo ko. Pero at then naman, kinakausap ko naman. Sinasabi ko naman sa kanya, pagdating sa barangay, kapitan ako. Pagdating sa barangay, yan sabi ko naman sa kanya, sa bahay, pagalitan mo ko. Pero pagdating sa barangay, siyempre, para makita nila na ako po ang nasa taas, para sumunod sila, susunod ka rin. That's a good start for a conversation. Tunay nga talaga. Kasi ang ganda-ganda po ng experience natin talaga. Iba-ibang senaryo ang meron tayo from our barangay captains. Meron ang may bahay, ayaw. Introvert, ayaw ng exposure. Meron ang may bahay, siya yung namamalakad sa mga social services. Meron naman po, kagaya ninyo, nasa management level ang ating may bahay. Pero kaya po talagang importante na may division of labor din. At talagang importante na distinct yung ating function as may bahay and as barangay captain. Pero naman po ako, thankful naman po ako kay admin, sa asawa ko, flexible po talaga yan. Lahat po talaga na pakikisama naman po talaga. Yun po ang pinakamahalaga sa atin dahil isa po sa mga aspeto ng pamamahala sa ating barangay, yung dynamism, yung pagiging dynamic ng ating resources, ng ating yung pagiging flexible kumbaga natin sa pag-manage at pamamahala ng ating taong bayan, lalo ng ating community members. Isa pang tanong ko, Kap, very curious kasi ako, dahil si Councilor Ray Palabrica po, kayo po ang successor ni Councilor Ray Palabrica. Tama po ba? Opo. Ayan po. From there, hindi po ba kayo na pressure? Kasi si Councilor Ray, being the city councilor and marami ng isinulong na ordinansa at batas ang ating city councilor, butihing city councilor, hindi po ba may bigat at may pressure na dapat kailangan pantayan natin yung services? Hindi naman po. Kasi po ang importante po may communication kayo at consultation. Para po talaga hindi ka naliligaw sa pagmamanage mo sa barangay. Siyempre po, nauna siya, nandyan siya, para tuloy-tuloy lang po yung yung sinimulan niya. Nag-uusap po kami, kinukonsulta ko sa kanya lahat kung ano. Siyempre, ang experience-wise po talaga, napakalawak po na experience ni Consi.
Kaya talaga namang yun po ang pinakamahalaga sa atin, that we do not cut ties but rather ensure na tayo po ay well coordinated pa rin doon sa ating mga experts, at talagang sila naman din ang masasabi nating isa sa mga nag-establish ng ating barangay at nagbigay ng magandang pangalan for the Queens Road Central. Together with us ay mga viewers natin at commenters coming from the Facebook Live. Unahin na po natin, sabi po ni Lawrence R. Adante, bless you Cap June. Magandang tanghali po, sabi ni Kuya Maki. Atensyo. Sabi naman po ni MJ Cordon, siya ay nanonood kasama ni Ver Alarcon. And grabe naman po Cap Bob, ang Dominic Ochoa ng WhatsApp po is watching. Hello po. Nawa po ay mag-enjoy po kayo sa ating pakikipagpanayam with Cap June. Dahil napakaganda po. Grabe yung dynamics din ng inyong from your kagawads, SK. Malaman na lang po namin, kamusta po ang relationship niyo with your kagawads, with your lupons, with your SK sa aspeto ng paninilbihan at pamamalakad? Sa sa all in all po naman po talaga, maganda po naging outcome. Although, siyempre, sabihin ko po sa inyo talaga, wala na pong perfecto na na council. Wala pong perfecto. Kahit sabihin po na napakalaking napakalaking barangay yan. Sa amin naman po, during na may mga pag-uusapan kami, normal po na may pinagsasabihan ko. At the end naman po niyon talaga, pa rin po kami, nagtuturingan po kami na isang pamilya. That's what matters. Admittedly, talagang sinasabi natin that conflicts or different ideas arise coming from good conversations. Isa lang naman talaga ang goal natin 'di ba? To make sure na ang constituents natin matatanggap nila yung serbisyo. Magkaiba lang tayo ng perspective, but that doesn't mean na mali ka, mali ako. Meron lang better way. Tama Kap, 'di ba? So mula po doon pag-usapan natin ang mga services na meron sa barangay ng Queens Road Central. Unahin na natin, Cap, ang usapin ng pangkalusugan o yung mga health services natin. Kamusta po? Ano po ang greatest challenge as of now ng Queens Road Central? At saan po kayo nagsastruggle sa aspeto ng health services? Saan naman po sa health services naman po, nasa amin po ang ang pinaka-main ng ng health center. Nasa Queens Road Central naman po. Sa mga naman po, sa mga na-accommodate naman po ng ng barangay health workers, nagiging maayos naman po. By scheduling naman po yan, na-accommodate naman po lahat yan. Kaya hindi naman po tayo nagkakaproblema sa Tapos yung mga binababa naman po ng city government po, pag binababa po lahat ng may mga sa vaccine, sa lahat sa vaccine, ang huling-huli po namin sa mga sa Operation Tuli po, inaano mo naman pa, nakaalalay naman po lagi ang barangay sa lahat po ng Ayun. Gusto ko lang po malaman, Cap, nabanggit po ninyo na nasa inyo ang main na health center. Ano po ito, yung mega health center po ba ang tawag dito, or yung clustered? Yung clustered na health center natin. Sino po ang nasasakupan? Sino po ang pinoprovide ng Queens Road Central? Bali, 4 na barangay po kami. 4 na barangay. Barangay Amolin 7, Queens Road West, Queens Road East, and sa amin po Barangay Central po. Ayun. Do you find it challenging na mas mabigat yung responsibility ng Queens Road Central housing kasabihin na nating clustered health center, tas 4 na barangay? Hindi po ba mahirap? Mahirap naman po talaga. Pero nakakaya naman po namin. Kasi sa amin po lahat ng lahat ng regarding health, sa amin po talaga lahat ng activities. Opo, sa amin po talaga dinadala po. Pagdating po dyan, Cap, gusto nating malaman anong usual na inilalapit patungkol sa pangkalusugang issue ng ating mga kabarangay or kahit yung mga karatig clustered barangay ano po yung madalas na issue natin sa kalusugan? Nasakit po. Opo, nasakit. Karami po siyempre doon yung mga nag-e-enroll po sa tuberculosis. Yun po number 1 talaga. Okay, talagang mataas din ang monitoring ninyo. Tapos po yung mga sa tawag ito yung sa mga bata. Yung mga bakuna po. Pagbabakuna natin sa mga kabataan. From here, Cap, honest to goodness, sapat ho ba yung... Kasi I'm quite sure nag-allocate pa rin kayo ng budget. Kasi hindi lang naman po tayo umaasa sa city na provision for the clusterings ng ating health center. Kayo po ba sa barangay ninyo nag-allocate ng budget for the health at pagbili ng gamot
pangkalusugang sektor at activities ng barangay? Hindi, bukod po yung sa amin. May mga ano po kami, mga inaalatan po kami na gamot. Sa amin po yun. Para pag wala na pong binigay ang center, nakakakuha naman po sa barangay. Sapat ho ba yung allocated na budget ng inyong lokal na barangay para sa constituents ninyo? Sa ano po, hindi po. Kulang Kulang po. po. Kinukulang po talaga. Kasi Kaya, po sa District 2, kami po ang maliit na budget. At least alam din natin and to be precise, hindi lang po nakikita natin yung ilang mga gamot, aspirin at ilan pang mga available sa ating health center na nakatoka. Pero honest to goodness, admittedly sinabi din naman ni Cap na hindi talaga sapat ang fundings for the health sector because you happen to have the least, yung smallest amount kumbaga ng budget from the District 2. Talagang, and in any means pag halimbawang kapos talaga, ano pong usual settlement natin? Kasi syempre hindi naman natin pwedeng sabihin na wala na, hindi na po pwede mag-provide. Hindi, kung ano pong may tutulong namin para sa nila ng pag-purchase ng gamot, tumutulong na lang po kami. Okay with po. our own expenses po. Galing sa Siyempre, bibigyan muna po sila sa pansarili ng kaban. Apo. Wala na yung pambarangay na kaban. Kasi hindi naman po pwede na na agad-agad na hindi po pwede nakakakuha po sa sa budget po. Talagang may proseso at mabusisi po ang proseso. Apa. Na ilang beses ko na rin naririnig sa mga caps natin yan napakabusisi ng proseso para makahingi tayo ng budgetary requisites at provision para sa ating mga kailangang mga proyekto at activities para sa ating barangay. Pero nagbibigay kayo ng gamot for the sabihin natin constituents. Sa seniors tsaka sa PWD natin, ano pa po ang mga health-related programs and activities na meron po kayo? Sa senior naman po, ano lang sila, nagbaba po sa kanila ng mga anti-flu. Meron po sa kanila anti-flu. May anti-flu vaccine din po flu kayo. Vaccine, ayan po. Anti-flu, ano pa yung isa natin na Tapos sa pneumonia, ayan po. Ayan po ang nila na. Ayun. Ito po ay napakahalaga sa atin. Lahat po ba ng senior nakakapag-avail? Hindi rin po. Hindi rin po. Meron po lang talaga na kung ilan lang po na ibibigay allotted ng ng center po. Pero lumalapit pa ba kayo para madagdagan? Kasi Hindi syempre po, sasabihin natin, every year may madadagdag na senior. Every year may magsi-60. Diba? So, every year, merong magugusto meron naman po may yearly naman po, nagbababa naman po. Yearly naman po. At talagang naipo-provide pa rin natin kahit papaano yung bakunahan para sa ating mga seniors. Ang inyo po ba, matanong ko na lang din, since sa health service pa rin po tayo, kayo po ba ay may available na ambulance ka? Meron po. Ilan po sa Queens of Central ang available na ambulance ngayon? Isa lang po ang namin. Opo. From there, gusto po natin malaman ay kayo po, libre po ba? Libre po. Libre po ang sa amin. Ang pag-service po namin sa pagdadala ng pasyente sa mga ospital. At saka po nag-catering po kami sa ibang barangay. Pag wala na pong hindi available lang ang barangay ambulance nila, tinatakbo po namin. Ayun. At ito po, napakahalaga nito dahil gusto din na nalalaman ng tao yung mga bagay na libre talaga, no? Pero wag naman sana sa ambulansya. Ang pangit naman marinig, no? Gusto mo ba mag-avail libreng ambulansya? Ay, ako din ay taga DRRM, hindi po maganda pakinggan Parang, di ba, ibig sabihin no, nangangahulugan na kailangan ko talaga ng services and emergency talaga. Kayo, Kap, napapatakbo niyo po may ambulance kahit sa malayuan? Sa ngayon po, limitado po kasi na po yung namin po, yung ambulansya namin for ngayon, for naka-line up na para sa replacement na. Marami na po. Marami na po dapat na ayusin. Pero within the vicinity of Cavite, kaya po namin mag-cater ng pasyente. Ayun po at least sa mga taga Queens Central po na nagnanais o at least meron kayo pang backup plan in mind. Siguraduhin po natin kasi na-updated tayo. Ang barangay na ambulance po ay available within the Cavite area na lamang po dahil nangangailangan na ito ng maintenance. So patuloy po nagsaserbisyo pero nangangahulugan lamang po na may limitations dahil medyo baka may katandaan na rin at masyado na mahaba ang span ng time na
napanilbihan niya sa Barangay Queensboro Central. Kung nakakapagsalita lang po ang mga ambulansya sa barangay, malamang talaga nag-walk out at nagreklamo. Kasi madalas po talaga, Kap, gamit na gamit natin ang ambulance. Tunay yan. Sa inyo ho ba, anong mga madalas na request sa inyo? ng pasyente. Ambulance assistance ang pasyente po. po talaga yung mga na heart attack, tapos sa mga bata, yung mga nahihirapan huminga po. Oho. Kaso nga lang po talaga minsan na hindi maiwasan, may mga pasyente po talaga na check up lang, gusto nila talaga. Oho. Ambulance pa rin. Ambulance pa. Wala kami magagawa kundi Pagsilbihan talaga. pagsilbihan sila. Opo. Health-wise, health service-wise natin, Kap. Kasi talagang ang health po, halos karugtong na rin niya ang nutrition. Magkakadikit yan eh. Emergency response natin. Halos yan ang mga magkakapatid, magpipinsan lang. Pagdating po sa ating mga health services, nutrition-wise, sa mga kananayan po ba, meron pa tayong mga pa-Zumba? Meron naman po tayo. Gaano kadalas po tayo nagpapa-Zumba? Ano po sa amin, meron pa sa amin na twice a week na nagsusumba. Twice a po sa week, ayan. Ay, nasa litrato. Ay, kayo po ba, Kap, ay sumasali pa dyan sa mga sa mga pa-Zumba na yan? Hindi po, si Si Mrs. lang. na ho. sabi Tsaka yung kapag mga ginawa agawat ko ko na. idamay, si Mrs. na lang ho ang natin. At abay, parang napakalakas pa po. Talagang very active sa lifestyle. Kayo, maitanong ko na lang, Kap, how young are you? I'm already 60 years old. Grabe, dual citizen na ang Kap natin. Nako, talaga naman. Si Mrs. po ay 57, mami? talaga naman. Talagang an active lifestyle. Yun po ang pinakamahalaga sa atin because health, yung wellness natin at yung pagiging aktibo natin sa lifestyle and discipline, it brings other impacts, positive impact talaga. Si Mrs. halimbawa, lesser stress tignan ng itsura kasi bakit? Kapag active ka sa Zumba, active ka sa mga physical fitnesses and other activities, talagang makikita mo na, ay, ang liwanag ng mukha, Talagang nakikita mo po na, hindi stressful sa barangay. Kasi mas maraming Zumba ang meron sa barangay natin, From there, gusto natin pag-usapan, Kap, sa usapin ng kabataan, health services, health-wise, kabataan natin, programs. Kapag nakakausap niyo po yung mga kabataan sa barangay, ano po yung madalas nilang na-share sa inyo na, Kap, ito yung problema sa barangay namin. Ano pong pwede niyo maitulong? Sa naman po, sa kabataan, usually ang nagiging problema lang po talaga dyan, yung namin po sa yung mga kabataan po talaga na talaga po hindi namin mismanage po ng mga magulang. Ayun po talaga. Ayun na number one problem namin sa Central po. How do we make programs and activities to address this problem? Kasi po kinonsult na po namin sa sa DSWD. Hindi po ganun kadali ang hindi po ganun kadali. Ang sinabi po sa amin diyan, kinakailangan magkakaroon kami ng ng ang tawag ito ng counseling. Sa akin po ang katwiran ko, ang counseling po hindi po ganun kadali. Yes. Hindi po na isang beses maayos mo ang kabataan, hindi po yung mga bata po. Kinakailangan po yan with the help ng barangay, parents, at hindi lang po yon. Hindi lang sa pag-iisip po, kinakailangan po pati sa nila niya yung daily needs ng bata. Yes. Para po maging maayos po ang bata po. And how do you see, with this at hand, ang laki ng challenge talaga sa kabataan, Kap, at sigurado ako, sa isang kabataan lang, hindi basta sapat yung 1,000 piso na 1,000 pesos budget para sa isang kabataan na ito, para ma-reach mo yung at sabihin natin stable na isang kabataan. It needs a lot of budget and thinking. Kamusta naman po yung SK natin in collaboration and in coordination with the challenge to settle and bring something to and provide something to our youth? Hindi, ang SK naman po, ang SK Kagawad, nakakatulong naman po namin yan sa pagdating po sa mga kabataan, ini-involve namin sila, siyempre po sa kanila po yan. Na tulong-tulong po kami diyan na paano magandang natin diyan i-advise sa mga kabataan. Yes. Nakakatulong naman po namin ng SK. Nakakatuwang natin. From there, curious po ako, baka pwede natin ma-interview saglit. SK! Kasi sabi ni SK, handa ako, kala mo. SK, kamusta po? Ayan. Welcome po sa WhatsApp. Nais ating malaman kasi sabi ni Kap, pinagmamalaki ni Kap na nakakatuwang natin ang sangguniang kabataan.
pagdating sa mga programa pang kabataan at issues. Ano po yung mga recent and very rampant issue, yung mga common issues ninyo sa youth, and how do you settle this? How do you move forward to provide programs and activities para sa kanila? Sinisettle po namin yung mga kabataan po namin sa barangay po namin na kilala naman po namin kasi kung sino po yung matigas yung ulo sa amin. Uh-huh. So ang ginagawa po namin ni Cap, sinasama po namin sila sa community service po namin. Bale sinama po namin sila yung naglinis po kami ng parang yung kanal po namin. Bali nakijoin po sila. Yung kabataan naman po kasi hanggat hindi nyo po napaparamdam sa kanila na importante sila, talagang pagpapatuloy lang po nila yung pagiging matigas yung ulo. Bali po sa amin ni Cap, imbis na awayin po at pagalitan namin sila, mas lalo lang po namin silang minamahal at tinatanggap para mas ma-feel po nila na comfortable po sila sa Barangay Quezon Central po. I like that concept ha. Thank you doon SK kasi napakahalaga po noon, lalo na sa mga parents, imbis po kasi ngayon people change, youth change, generation changes at ang laki na ho ng gap ng generational discrepancy ng Gen X, ng mga boomers at ng mga Gen Zs natin. Nako, talaga ngayon ho, ang kabataan, mas makukuha mo ang kanilang loob pag pinakita mo yung pagmamahal, yung comfort, at yung mapagkakatiwalaan mo ang barangay. Ang barangay hindi nandiyan para kastiguhin ka na talagang mahigpit na disiplina. Ang dadaan ng barangay natin to make sure na yung welfare mo ay naiingatan at yung welfare mo ay napapangalagaan while disciplining you. Napakahalaga po nun. Ano SK po? Curious lang din ako. Ayoko pa upuin ang SK. Sorry po. Ano po ang mga usual programs natin? Mga physical programs or activities? Aside dun sa, syempre, nabanggit nyo na po, so alam nyo na ha, sa Queens Road Central, pag pinaglinis kayo ng kanal, ibig sabihin pasaway kayo sa listahan. Kumbaga meron silang Santa Claus yan, good list tsaka yung naughty list. So pag nasa naughty list ka, linis ka ng kanal. Hindi naman ho. Pero pag yung mga usual na kabataan, yung mga mabubuti at mababait nating kabataan, and even the not so mababait, yung mga pasaway din natin. Ano po mga usual activities ang meron sa kanila? Last year po kami, basic safety first aid seminar po. Bale kasi tinuruan rin po namin sila na in case po na wala pa po yung, kunyari mga sugat lang po, aksidente. Parang alam po nila kung paano po gamutin kasi binigyan rin po namin sila ng first aid kit po ng personal po nila para lagi po nilang dala. That's what matters, yung mga SK natin. Na-appraise at nakikita yung importansya nung ano ba dapat gawin sa panahon ng sakuna? Ano ba dapat gawin pag nasugatan tayo? Kasi madalas sasabihin nila, hindi naman ako marunong mag-first aid eh. Yung simple nga lang na paghuhugas mo ng sugat eh. That forms part of the process ng pag-first aid. At yun yung napakahalaga. At salamat doon SK kasi nasabihin nila, pag SK puro basketball, puro paliga lang yan eh. Pero dito, may ibang konsepto. May iba tayong pagsasagawa ng activities at napakarami pa. Kasi si San Nicolas, kagaya nung nakaraan, mental health talk talaga si San Nicolas naman. Dito naman sa inyo ay first aid and emergency response, which is important. Diba? Napakahalaga po nito. Ayan po yung ilan sa mga litrato. Social. Alam niyo po yung first aid kit na yan, maliit lang siya pero compact yun. As in, parang 46 ang laman ng equipment na pwede ninyo magamit. Diba? Kagaya po niyan, yung mga kabataan na marunong mag-first aid, tapos nasa barangay ninyo, iba yung level nung, yung kabataan namin kaya mag-first aid. Hindi kami maihiya na isabak sila at isugod sila sa mga ganitong klase ng programa. Kasi pag sa panahon ng sakuna, kaya nila, magsusurvive sila. Yun po ang mahalaga. Tinuturuan natin silang mabuhay at their own. Nagpo-provide tayo ng something for them in return. Pero natuturuan natin sila na kaya mo mag-survive sa panahon ng sakuna. Hindi natin magiging problema yan. From there, Cap, talagang nakita ko po yung SK ninyo, ibig sabihin, talagang tumutulong. May collaboration. Personally, do you see the relevance kasi 'di ba ang dami nagsasabi ngayon ang sangguniang kabataan it's time for it to be abolished. How do you see and how do you stand in that kind of perspective? Kasi po marami rin po talagang na SK na hindi yung sa trabaho nakakagawa po. Kaya dapat po talaga ang barangay tsaka ang SK dapat po talaga may po talaga
para may nag-guide po ng kapitan po. Kumbaga, they go hand in hand sa ganung Opo. aspeto. Gabay ang kailangan natin dito. Kasi kagaya niyan, hindi naman ma-accomplish without the proper envisioning and proper guidance, di ba? At hindi siya maisa sa katuparan ng basta-basta na lang na walang coordination with our barangay officials. Opo, tama po. It matters. Ay, kaya, di ba, ang ganda ng stand ng ating barangay captain. From here, Cap, sabi po sa comment section natin, mabait yan. Salute, Cap June. Sabi po ni Joy Makalinaw. At sabi naman po ni Henry Foz Rodriguez, ang serbisyo publiko ay dapat higit pa sa paggawa ng isang trabaho ng mahusay at tapat. Ito ay dapat na isang kompletong dedikasyon sa mga tao at sa ating bansa. Serbisyong tapat at dapat. Tunay at totoong nararamdaman, hindi perpekto, pero maglilingkod na may puso at may malasakit. Diba? Same din sa sitwasyon natin ngayon sa Queens Road Central. Inaamin at talagang ipinapakita natin the challenges that we are currently facing sa iba't ibang services. Pero the barangay is doing something to address it. The barangay is doing something to prepare for it. And the barangay advises the people. Yun naman po ang importante. The people knows kung ano yung ating sitwasyon. From there po, Cap, kamusta po? May daycare po ba kayo na available sa inyong barangay? Meron po. Ilan po ang daycare natin? Ang daycare po namin nasa Bagong Silang 3A, isa po. Isa po. So, from there, namomonitor po ba natin yung mga enrollees ng daycare? Opo. And how do we provide activities from barangay sa ating po mga daycare na children, na mga learners? Nakikipagano naman po sa akin yung pinaka-coordinator doon. Do we do feeding programs, Ka? Meron po. With the daycare? Opo. And even outside, meron po ba available? Meron po. Nagkakandak pa rin po tayo. Kasi isa rin to sa mga tinatanong nila, sa inyo po bang barangay, Cap, ay may school supplies, may giving of school supplies, ganon? Meron distribution? po. Pero actually po, last May 26, nag-start na po kami nagbigay ng school supplies. Kasi po may nag-i-sponsor naman po may nag-i-sponsor po sa amin. Siyempre po dinadaan po sa barangay. Ina-assistant po namin sila. Tapos po this coming June 5, meron na naman po kaming another balik eskwela para sa school supplies. This is our 3rd year na pamimigay na po ng school supplies. June 5 from kinder to high school po. At meron rin po ang SK po last weekend, May 27, nagbigay rin po sila ng senior high and college. Nagbigay na rin po sila. Social. Ano pong pinamigay sa senior high at sa college? Mga feelers na ba? Mga pang kolehiyo na talaga? Oo, binder. Kasi baka mamaya akong pinamigay pa yung yung writing na yung blue, red, blue pa na writing pang elementary, Pero at least, social naman, kung naka-binder, ay gugustuhin ko din talaga na maging parte. May requirements ba, Cap, na dapat isubmit para makasama? Ano po talaga? Kasi po ang priority ko po sinasabi sa po talaga, sa pagbibigay po ng school supplies. Dapat po siyempre poorest of the poor po talaga. Kinakailan po talaga mahirap. Kasi po, yung iba po, gusto lang makabil, kahit kaya makabili, kawawa naman po yung makikinabang na wala po talaga. Pero pag may sobra baka po pwede? Opo naman po. Pwede naman. Opo. Kasi hindi lang po sobra, pag talagang kinapos po talaga, provided na ng barangay po. Tsaka sinasabi niyo pa po pala na yung sa feeding, yung during nagbibigay po kami ng distribution ng school supplies, sinasabayan po namin ng feeding sa mga bata po. Ay, ang ganda po nun. At least isang one center na, one jam pack, one activity tayo. Okay lang ba, Cap? Private individual po ba yung nagsusponsor sa inyo? Ano po yan, kasi po before nag-post na po namin ang barangay na para sa donation, nagbibigay po talaga. Iba-ibang tao po ito? Opo, iba-iba po tao. Okay. At least yun po ang mahalaga sa atin. Meron talaga mga taong mabuti ang kanilang puso at pinagkakatiwalaan ang kanilang resources sa barangay. And it will only mean na ang barangay ay effectively na i-disseminate ito sa tao, sa ating community members. Kaya natatanggap ang serbisyo. Still, tumataas yung tiwala. Kasi nakikita yung serbisyo na ipararating ito sa ating mga
constituents. From here, ayun, meron po tayong nabanggit dito, Kap. May OTP. Ano po yung OTP? OTP po, ang OTP po, managed by BNS po. Opo. BNS po. Nagkakantak po kami, ano po yan, Operation Timbang Plus. Okay. Opo yan. This year po, nagkantak na po kami sa Bagong Silang 3A, sa Depreseria, and sa Kagapay rin po, sa Depreseria po. For monitoring po para sa mga bata po ng sa malnutrition po. Sa mga undernourished natin na mga kabataan ay napakahalaga po nito. Sa kabilang dako naman po, Kap, gusto natin malaman kung kayo po ba ay nagkakandak pa rin ng mga liga. Basketball lang po ba ang available o ano pa pong sports? Si SK po ang nag-ano po. Si SK po. Nag-ano po dyan. Basketball and volleyball. Okay. Basketball, volleyball ang available po sa Queens Road Central. Sa online games, wala pa sila. Akala ko meron silang Mobile Legends Bang Bang. Meron na mga ano, di ba? Kasi kakaiba ng mga kabataan ngayon. Iba na yung mga amats nila, no? Pero, minsan naloloko na lang din ako sa mga kabataan. No, iyain ka, kuya, ano tayo? Ano yan? Mga bagong online games. Pero ngayon, basketball and volleyball po ang available sa Queens Road Central. Pickleball. Nagpi-pickleball ba kayo, Kap? Soon po. Magtatayo po kami sa Central. Kaya pinakamalaga sa atin, naitanong ko na, pasensya na ho ka pa, baka sabihin nyo, ano naman to? Ang tag dito? Nape-preempt ko yung mga programs natin. Pero napakahalaga po kasi that the people are informed of our future programs. Kaya sa mga nagnanais po na mga taga Queens Road Central, no, ako na talaga nag-invite. Kahit hindi ako taga Queens Road. Magkakaroon na daw po kayo ng pickleball sa susunod. At si SK magpapakontest na ng pickleball. Ay, alam niyo talaga, ang mahal kasi nung racket for the pickleball. Oo, kaya sabi ko yung pan-table tennis na lang na racket yung bilhin natin. Sabi, napakahalaga po na merong mga pinagkakaabalahan ang mga nanay, tatay, mga walang trabaho, tambay, para imbis na kung ano-anong pinagagawa sa buhay. Minsan kasi ang amats ng ilan sa atin, pag walang trabaho, magbutingting ng mga kuryente, kawad ng kuryente. Tapos kukunin, ibabalot yung yung wiring, yung tanso, mangolekta ng tanso. Ang pangit naman na amats yun. Mabuti meron tayong sports available mula sa ating mga kabataan at syempre sa ating community members. Kap, kayo po ba ay nagkakandak ng job fairs or nagpa-participate sa mga job fairs natin? Nagano po si Congresswoman Lani Mercado po yung birthday niya po. Isang party ng birthday niya po. Ginanap po sa Queens Road Elementary, may job fair po doon. Okay. So talagang kayo po ay talagang actively nagpa-participate sa mga job fairs natin. Usually, Kap, kasi problema natin yan sa mga kabataan. Sabihin nila, gusto ko mataas na sahod. Tapos pag tinanong mo, saan ka nag-apply? Wala, gusto ko yung trabaho yung lalapit sa akin. Okay ka pa ba? Diba? Pero kayo, Kap, ginagawa nyo na ng paraan na kahit pa paano, maganda kasi yun, sa Queens Row Elementary School, nag-conduct po ng job fair. Diba mas malapit sa community? At kapag mas malapit sa community, wala ka nang irereklamo pa. Katamaran mo na talaga yun kung ayaw mong maghanap ng trabaho. Doon na yung job fair, diba? Tapos ayaw mo pa mag-apply. Ewan ko na lang talaga sa mga amats ninyo, mga kabataan. Kayo po ba, Kap, nire-register po ba ninyo ang mga kasambahay? Ngayon, meron na po, po. Existing na kasi po. Kasi po ang city government po, kinakailangan po makakuha po tayo ng kada barangay, may mga sets of officer. Apo. At meron na po kayo available? Bali po ang committee namin si Kagawad Henry, pinapano ko na po yan. Ayun, si Kagawad. Kagawad, kamusta po ang inyong kasambahay registration? Nga po yung kasambahay po. Kailangan po din yung kasambahay po namin sa Queens Central, sinasabihan po namin, dahil nautos po ng kapitan natin, at siyempre si Mayor Strike, para malaman din po nila kung anong karapatan ng bawat isang kasambahay. Kaya po namin, pinupost din po namin sila magpa-register lang po sa Barangay Queens Central. At ito po, sa mga kasambahay natin na hindi pa po nagpapa-register, ay bola kayo talaga. Sinasabi ko po sa inyo, ang daming perks. Ayuda, bala po kayo, mamomonitor yun. Tapos magrereklamo na naman, magpo-post sa page, walang ayuda. Tama. Nako. Talaga naman. Minsan po, ando doon na yung opportunity, ayaw nyo lang talagang magpa-register. Tapos ang dadahilan pa sa inyo, sa barangay, wala kasi kaming time, busy kasi, Teka lang. Diba? Hindi naman para yun sa barangay Para yun sa welfare po ninyo, mga kasambahay natin. Kaya panawagan po sa mga kasambahay ng Queens Road Central, please, gawin niyo pong bonding yung bumisita sa barangay at magpa-register na.
At napakahalaga po nito. Kap, may pagkakataon po ba na nasabi niyo sa sarili ninyo na buti na lang naging kapitan ako or naging successor ako? Or may pagkakataon ba na sana naging private individual na lang ako or nanatili na lang ako as kagawad? Yung ano po, minsan po talaga. Siyempre, pagod sa isip, pagod sa katawan. Kumbaga sa ano, parang ano rin parehas ang ano yung, siyempre kagawad, mahalwan. Pero siyempre, ang inatang po sa atin yung ano, yung pagiging kapitan, kinakailangan po talaga. Tatrabawin natin po. Opo. Talagang pagsusumikapan natin, magbigay ng services sa ating mga kabarangay. Pag-usapan naman natin, Kap, ang service ninyo patungkol sa environmental services and sa ating garbage collection. Kamusta naman, Kap? Ano po ang effective na mekanismo na ginagawa ninyo para masunod po yung ating bagong policy on waste management collection? Yung una po sa ano po, yung sa garbage sa collection. Ang ano po sa amin diyan, ang schedule po sa amin diyan ang Wednesday, Thursday. Yan po, yan ang ano sa ang hakutan. Ang naging impact naman po diyan para sa mga taga-barangay, maganda naman po. Kasi yan po na talagang nagiging zero zero basura po. Opo. Tapos hindi naman po kayo pinuputakte ng reklamo na nade-delay or hindi po nakokolekta? Hindi naman po. Wala naman po ano. Tapos naman po yung sa namin, sa barangay namin, tinatanongin pa, ang para sa kalinisan po talaga diyan, tuwing umaga po talaga, naglilinis po may mga utility po ang barangay, ang maglilinis po sa school, diyan sa lugar ng circle, meron po. Tapos po, isang part para sa ano po, yung ano namin, para nagkakaroon po kami ng ng pagpuputol ng mga puno. Opo. Yung tree trimming lang. Trimming po yan. Tapos naglilinis po ng creek. Yan po. Yan po. Yung mga para sa kalinisan po ng barangay po. To form part of the environmental perspective and sector, Kap, kayo po ba ay may community garden? Meron po. Ano pong mga usual na halaman ninyo doon, Kap? Bali po, vegetable, ang ano namin talaga po dyan. Tapos ang nag-ano po dyan, bali ang committee rin po dyan na nag-handle dyan, si Kagawad Dina and Bioli sa community garden natin. No? Sila po. Sila Tapos po dyan, ang nagbe-benefit naman po dyan ng mga bunga, yung mga porpoise po na nag-gardening po dyan. Okay. Sila rin po dyan. No? Sila din po? Hindi naman binibenta, Kap? Hindi po. Bawal? Opo. Hindi naman po ba kayo po ba nakakatanggap kayo ng gulay na na-harvest sa barangay? Minsan po nagbibigay naman po sila. Po. Anong usual ulam sa barangay? Talong. Talong at malunggay. Opo. Talagang hahaba po ang buhay ninyo. Mga 250 na po kayo kukunin ng ano. Opo, kasi kung puro gulay po kayo talaga, ay oo. Pero Kap, kayo ba kinakantsawan pa kayo ng mga kagawad? Madalas pagkakain sa labas? Hindi naman po yun. Wala naman po yung problema sa pagkain sa labas po. Kasi ever since naman po talaga nagsasalo-salo naman pa kami para kumain sa labas. Ano pong madalas kinakantsaw sa inyo ng mga kagawad at mga staff ng barangay? Burger King daw. Burger King. Abay talaga naman. Tapos sabi nila, dahil dyan, burger ka sa akin. Naka-burger si Kap sa atin. Kap, pagdating po natin, kasi environmental, wala pa naman pong maintenance sa mga kagawad ninyo? Meron na po. Hindi lang po umaamin yung iba? Meron na po. Saan na po dyan Isa, dalawa, tatlo. Ayun. Wala pa. Mga Tino Sartan na ho pala kayo. Si SK lang po ang klaro pa. Healthy pa. Sabi SK, healthy pa po. Goods pa. Gagawad nila sir, wala. Wala pa. Wala pa. Pa isa-isa dala-dalawa lang sila. Sige kaka-Burger King nyo. Talaga naman. Ay, nako talaga. Kap, pagdating, kaya ako naitanong yon kasi yung kagawad natin, also our tanods, equip po ba sila pagdating sa disaster preparedness? Sa panahon ng sakuna, alam po ba nila kung ano ang kanilang gagawin? And kamusta po ang inyong preparations kapag nagkaroon tayo ng sakuna? Ready naman po lagi ang barangay council namin, even ng mga tanod, naka-prepare naman po kami yan dahil may mga gamit naman po kami diyan. Na kompleto naman po kami ng gamit sa pag dumating po ang
ang kalamidad. Pero sa amin naman po talaga, napaka bihira po kasi napakataas po ang lugar namin. Pero kami po, pinaghandaan namin yan. Katulad yan pag-aahaw ng mga basura sa creek, inuunahan na po namin yan. Hindi naman na iniintay po yung malakas na bagyo. Kaya nga po kami nagpuputol ng mga puno na para bago dumating wala na pong sagabal. Ayun, napakarami nilang equipment na in-invest. Yun po ang pinakamahalaga sa atin. Kasi yung resources na meron kayo, Kap, yun din yung magagamit ninyo sa panahon ng sakuna. At halimbawa, yung sa tree trimming activity ninyo, bago pa magkaroon ng sakuna na ang puno ay sobrang laki na at uncontrollable na siya, maaari bumagsak, pwede na natin i-trim. Pwede na nating bawasan. Mula po dito, Kap, gusto rin natin malaman, ilan po ang available na evacuation centers sa Queens Central? Bali po ang ginagawa pong evacuation center po ang covered court po. Tapos po ang school. School sa Queens Elementary po. Queens Elementary School. Okay. So naranasan niyo na ba, Kap, na magpa-evacuate doon sa covered court? Sa Queens Elementary? Wala pa naman. Wala pa po. Wala pa. Okay. Hindi naman po natin meron po, once lang po yung minasunugan lang po. Minasunugan lang po. Opo. Pero ilang pamilya lang naman po. Pamilya lang po. Opo. At least, yun po ang alam natin na kahit pa paano, prepared, naka-ready, contingency plan din, at least naka-ready na tayo. Pero hanggat maaari, hindi na sana natin magamit doon sa ganung perspective. Kamusta po ba? Si Sec po ba ay graduate na sa paggawa ng local DRRM plan ng inyo pong operation listo? Graduate na ho. Opo. Kasi kaya madalas po ang tinatanong talaga natin ay mga sekretary dahil madalas sekretary po talagang umiiyak pagdating pasensya na ho kung nahigpitan ho kayo ha. Opo. Parte talaga nagtatrabaho lamang po ang aming mga kasamahan din po sa panahon. Kasi yun po yung magiging plano ng ating barangay for the disaster preparedness. Ano ba yung mga dapat natin gawin at protocol? Kayo po ba, Kap, ay may fire truck? Meron po. Okay. Usually, Kap, yung fire truck ninyo, saan po natin siya pinoprovide? Siyempre, hindi naman po masyadong uso ang sunog sa Queens Central. Ang fire truck po namin, hindi lang po ang barangay yung gumagamit sa amin. Nakikater po namin kahit na ibang barangay. Last barangay day nga po, nagkaroon kami ng recognition na sa top 10, kami po lagi isa sa rumiresponde kada sunog sa buong Bacoor. That's what matters most. Kahit pa paano yung helping hand natin sa ating mga karatig barangay ay napakahalaga po. Dahil sino ba magtutulungan? Kundi tayo lang din naman talagang mga magkakasama dito po sa lungsod ng Bacoor. Kap, let's discuss something about peace and order. That's part of the disaster preparedness somehow. Kailan niyo po masasabing ligtas na ang inyong barangay? Or on a scale of 1 to 10, how safe is Barangay Queens Central? 1 is the lowest, 10 is the highest. Siguro po kami mga 7. 7. Ano po kaya yung kulang na 3 points? Yung mga kulang po, yung mga hindi kaagad na naaagaran na marespondihan. At saka yung nagkakaroon na krimen na wala po talaga ang barangay. Pero although naman po talaga, kasi pag kami tinawagan, madali po kami rumiresponde talaga. Ayun. Madali po talaga. Tsaka ang po namin, ang roving po ng tanod namin talaga po, consistent. Consistent po sa Kaya medyo peaceful po sa amin. Hindi po sa siguro sa 47 barangay, isa po kami sa peaceful na para sa katahimikan sa buong Bacoor. That's very important po as barangay captain to ensure na ang inyong community members ay talagang nararamdaman nila yung safe netting na meron po tayo. May available po ba kayo, Kap, na mga CCTVs sa inyong barangay? Meron po. Ilan? May bilang po ba kayo? Ang CCTV po namin, 30 monitor, di ba? 30 available CCTVs po natin. 32 po. 32. Tapos ngayon po, pa kami? Purchasing pa po. Dadagdagan po namin. Ay, importante po ito. At malaman natin, Kap, kasi infrastructure, dumadako na tayo sa usapin ng infrastructures natin. Whether CCTV, kamusta po ang street lights sa inyo? Yung street lights naman po, maliwanag po ang central. Tapos ngayon po ang nakaano po kami ngayon para nakasalang po kami sa AIP, ang project namin po, kahit maliwanag po, dadagdagan pa rin po namin ng ilaw po para
talagang maalwan po makakalakad ang mga tao po sa gabi. Yung mga ganito na kasing liwanag ng studio, no? Pwede para paaraw na tayo. Kap, ayan po mga streetlights niyo. Ano yan? Solar or electric? May solar po, may electric po. Okay. So, kamusta naman po yung solar sa inyo? Ang solar po, umaabot sa atin ng umaga, no? Umaabot naman po. Umaabot sa amin. Sabi, napakahalaga po. Kasi sabi nga ng ilang mga kapitan natin, kami nag-solar kami kasi yung kabod ng kuryente nga yun ang pinag-iinitan pagdating ng panahon. Napakahirap naman po. Tumulong ka na, nagserbisyo ka na, ikaw pa ang pagsasamantalahan sa ganong aspeto at ganong perspective. Kap, infrastructure-wise, alin pa po ang mga projects na meron at nagawa na ninyo sa Queensroy Central sa aspeto ng infrastruktura po? Sa infra po, ano pa lang kami ngayon, bali, ongoing pa lang po kami para sa mag-ano po na kami, magre-rehabilitate po kami ng multipurpose. Yun pa lang po. Tapos sa canal cleaning. Opo. Canal cleaning, tapos cementing ng ng bagong silang. Tapos yung drainage ninyo, drainage po, yung yun to po. rehabilitate yung inyong I-rehabilitate po canals and namin drainages po. Talaga namang napakahalaga po na makapag-invest tayo sa ganitong klase ng pagpaplano at actions to be taken po sa ating development ng community. From here, Kap, mabilisang tanong lang po tayo, kasi importante na wala nang paliwaliwanag po ito kung ano lang po ang inyong maisip bilang tugon dito. Yun na po ang ating kasagutan. Ano po, mula nung naupo kayo bilang barangay captain, ano po ang pinaka-challenging na desisyon na ang ginawa ninyo? Yung para sa peace and order and cleanliness po talaga. Peace and order and cleanliness. Pero ano naman po, on the other hand, ang pinaka-proud moment kayo? Proud moment ninyo bilang kapitan po? Yung yung katahimikan po sa mapatahimik po talaga. Po sa ang peace and order. Peace and order. And kasi po siyempre po pag matahimik po ang lugar, ang tao po makakapamuhay at matutupad po ang kinabukasan na kanilang minimiti para sa kanilang pamilya. Opo. Kayo po ba, Kap, ay drug-cleared barangay na? Opo. Ayun, that's important po. Ano po ang mga usual na tawag sa inyo ng mga residente? Kap. Wala pong kuya, walang kapogi, mga ganun. Meron pa rin po Kuya Jun, Kap Jun. Pero nga po, mas preferred ko talaga. Ayoko kang tinatawag na kapitan Opo. Mas okay po na parang kuya, tito, ganun po ang natin. Yung mga kapitan natin, iba din talaga ang gusto nila. Ano pong mas prefer ninyo, Kap? Milk tea or tulog? Kape o tulog? Kape. Ayaw niya ng milk tea, no? Kape pala at tulog pala. Kape, ayaw niyo po ng tulog, Kap? Ba't ayaw niyo po ng tulog? Si Mrs. po ba, pinapatulog niyo naman? Opo. Sabi nga, kung may alagang Ate Lani, alagang Kap po yan. Alagang Kap pala. Kita nyo na ho. Baka pang noontime show pa po kami, hindi pa po kami mamayang gabi ho, pag-uusapan po namin ni Kap yan. Ano po ang isang payo na maibibigay ninyo sa mga susunod na leaders na sasama sa inyo sa barangay? Basta't lang po, kinakailangan ng lagi ang manunungkulan, dapat po lagi sa isang manunungkulan po dapat nasa puso po talaga lagi. Siyempre, tapat at saka dapat po talaga may malasakit. Definitely. May malasakit at siyempre dapat po talaga magic word sa bilang nanunungkulan ka. Siyempre po, always put God first sa lahat ng gagawin natin. Definitely. Napakahalaga po nito. From here, Kap, pipili po kayo ng 3 litrato mula po sa ating mga remaining barangay captains. Mula po dito, describe niyo po sila in 3 words. Bawal pong umulit ng description, Kap, ha? Sige po. Unang kapitan po na mabubunot. Pagchichismisan po ulit natin ng mga Kaps na. Tahimik. Ito po. Apa. Si Cap Dizon po. Yan. Ng Barangay Maliksi 2. Tahimik. Apa. Lang po, palatawa. Palatawa? Mabait po. Tsaka mabait. Tahimik pero palatawa. Parang natakot ako doon na tahimik pero tumatawa. Paloob yung tawa ni Kap. Pero tahimik, palatawa, pero mabait. Apa. Yan ang mahalaga sa atin. Oo. Sige. Sige, Kap. Wala. Description ni Kap yun Ba't ko kukontrahin? Sino po ang nabunot po natin sa sunod ay si Kap Barba from PF6. Palabati po yan. Palabate? Apa.
Nakangiti po lagi yan, nakangiti at sa akin naman po sila mabait lahat, mabait po. Yun. Gusto ko yung nakangiti lagi, pero paano kapag mag-isa na lang ako pero palangiti din ako, tapos nakangiti ako lagi. Hindi po si Cap Barba, ako po ako yung tinatanong ko, sarili ko. Hindi ko ma-imagine Last po. Yan, Eto. sino po? From Talabatri, Cap Trinidad. Nabunot din ang kapitan natin. Ang pinakaunang kapitan natin ng WhatsApp. How would you describe, Cap? Makwento. Makwento. Palahawak yan eh. Ay, palahawak? Teka lang ho. lagi ako, pag nakikita ako, nililiinan ako niyan eh. Siyempre, mabait po sila. Gusto nyo yun? Palakwento, tas palahawak. Gusto mo yung kinwentohan ka, tas diniinang ka bigla. Makwento, palahawak, at mabait din talaga. Hindi nawawala sa mga kapitan natin. Salamat po doon sa honesty ninyo, Cap, dahil importante na napagchichismisan din natin paminsan-minsan yung mga barangay captains natin. Cap, kung bibigyan kayo ng unlimited budget for tomorrow, unlimited budget, ano po ang dream project na gusto ninyo at pinapangarap ninyong magawa para sa Queens Row Central? Isa lang, Cap, isa lang. Isa lang po talaga. Isa lang. Budget lang po talaga ang peace and order. Peace and order. Budget lang po talaga. Talagang pagpapalakas ng kapayapaan Opo. sa inyong barangay. Talaga namang... Kasi tupalo na po yung mga yan, madali na po yan. Kung may pagagawa ka, madali po yan. Pero yung katahimikan po talaga, para makapamuhay yung mga residente, napaka-importante po talaga. So, ang unang project ni Cap, bilan ng packaging tape at tapala ng mga maiingay nating kapit. May maiingay pa ho ba kayong kapitbahay? Mga nagbi-video okay ng lagpas sa oras? Ay, ilan na lang. Ilan na Pero lang. dahil nga po sa may Bacoor Ronda Patrol po tayo, sumusunod na po. Sumusunod na ho. Meron ho ba kayong mga reporter's notebook, ang tawag namin doon, at CCTV, na yung may kamay, may paa, may bibig at nagsasalita? Yung mga CCTV nating, madadaldal ho. Marami ho ba kayong ganun sa barangay? Marami po. Human CCTV po. Yan ang tawag namin ng mga reporter's notebook. Kahit yung mga detalyeng hindi na nabanggit, kasama at maidadagdag pa sa istorya. Nakakatanggap pa ba kayo ng mga ganun, Cap? Mga chismis? Hindi na lang. Hindi na, wala na kumakausap po sa inyo. Ayaw nyo mag-entertain ng chismis. Kita mo naman personal na lang sila pupunta. Personal na lang ho ang chismis. Talaga naman. May mga nagyayaya pa bang makakwentuhan kayo, Cap, from your community members? Meron naman po. Meron pa rin sa kabisihan ng ating mga kapitan kasi minsan ang schedule nila napakahirap na rin po. At from here, sulitin na po natin dahil syempre nagbigay na ng description sa mga caps natin. This time, si Cap naman po ang makakatanggap ng description at syempre mensahe mula po sa ating mga kasamahan na nandito sa studio ngayon. Unahin na po natin ang ating SK Peter. Sir, any message for Cap? Thank you po, Cap, sa palagi pong suportang binibigay sa amin sa council ko po, na malakas po yung loob namin kasi alam po namin nakasuporta po kayo sa amin. Yan lang po. Ay, gusto ko naman yung sabi ni SK, malakas po yung loob namin. Iba talaga kasi ang suporta, pag nararamdaman mo yung support, laban, papalag tayo dyan. Sundan po ito ni Sec Rain. Any message for Cap? Cap, thank you po sa tiwalang binibigay sa akin tsaka sa mga kasama ko. Kayang-kaya natin to. Gusto mo yun? Sama-sama. Gusto mo yun, yung palag na palag din si Sec talaga, Sundan na po ito ni Tres May. Ayun, Cap. Thank you lang po and support lang din po kami dun sa mga projects na gagawin pa po natin. Ayun. We also have with us Assistant Secretary Cams. Thank you po, Cap, sa mabuting pamamalakad sa ating barangay. Ay, kita mo, mabuting pamamalakad sa ating barangay. Then, this will be followed by the Vice President of the Senior Citizens Association. Ayan po, VP. Simula po nung Lily po VP Lily. Simula VP po nung naupo siya bilang kagawad hanggang ngayon po hindi po nagbago ang kanyang nasimulan mula po noon hanggang ngayon. Maraming salamat, Cap, sa suporta mo sa amin.
Ayun, ako talaga may sariling interpretation din ako. Sabi kasi ni VP Lily, talaga VP Sara kasi dinugtungan ni Kagawad. VP Lily po, sabi niya po, baka mapahamak po ako dito, no. Ayoko pong makaranas dito ng mga talaga namang Pero sabi ni VP Lily, 'di ba? Simula po nung naupo po kayo ay wala pong nagbago. Hindi, wala nagbago kay Cap, pero may nagbago sa mga proyekto, nag-improve Baka kasi sabihin ng tao, ay wala nang improve kay Cap. Pero ang gusto lang pong sabihin ay talagang nagbago po marami nagbago sa mga proyekto at programa natin, pero wala nagbago kay Cap. Madali pa ring lapitan. Even sa comment section natin, sabi nga dito, sa akin bilang isang kapitbahay sa barangay, mabait yan at lagi nakikita sa kalsada, masipag yan. Traffic enforcer ba kayo, Cap? Ba't lagi kayo nakikita sa kalsada? Madalas po ba kayo tumatambay sa labas ng Madalas po kaming council. Iba yung amats ng barangay natin. Ano amats ng barangay niya? Tumambay. Di ba? Yun ang pinakamalaga sa atin. Sa mga kagawad naman po natin, sundan na po tayo ni Kagawad Alan. Kagawad Alan, any message po para sa ating... Message ko lang naman po bilang kaibigan, kumpare. Siyempre, re-respeto ko yan bilang aming kapitan. Full support kami dyan para sa aming kapitan. Ayan. Maraming salamat po. Si Kagawad Gilbert naman po. Ako naman ay talagang humanga ako kay Cap talaga. Lalo na yung peace and order. Saludo ako dyan kasi matapang talaga. Andyan din. Kumbaga, walang inaatrasan kahit anong meron dyan. Kaya si Cap, nasa likuran mo lang kami sa mga gawin natin. Talagang nasa likuran talaga sila ni Cap ngayon. Literal na nasa likuran. Si Kagawad Henry naman po. Actually po, siyempre po, nagpapasalamat po kay Cap. Kasi pag meron po kasi ang skill ko po kasi is driving. Driving po, private. Cap, papaalam po ako dyan, Cap, 4 days po akong wala. Pero tinitignan ko po muna po ang schedule namin sa barangay kung matatamaan na activities or event or schedule ko sa duty. Sinasabi ko naman po sa kanya. Pero pag wala po, go po agad dyan si Cap. Basta sa trabaho, wala pong problema kay Cap. 24 hours po si Cap. Ginagawa rin po sa amin sa council niya yan. 24. Lagi kami nandyan. Laging gising. Pag tinawagan, tayo. Kita nyo na? Si Cap ay naging 24 na talaga. Hindi lang 24/7. 24 na si Cap. Kaya mo nang hatiin sa 24. Sa dami ng tinatrabaho ng mga kapitan talaga natin. Yun ang mahirap sa kapitan all-in dapat. Parang dapat ito handyman ng lahat talaga ng pagkakataon at lahat ng sitwasyon natin. Si Kagawad Elizer naman po. Sir, any message for Cap? Cap, wala talaga akong masabi sa aming kapitan. Talagang lahat ng committee ko ay full support siya. Lalo sa peace and order, environment, disaster, lahat po yun. Cap, saludo ko. Salamat po. We also have Kagawad Dina. Cap, maraming salamat po sa pagsuporta mo sa amin mga senior at PWD. Maraming salamat po at nandyan po ako sa inyong likuran. Diba? Lahat na lang sila nagsiksikan sa likod ni Cap at nakasuporta. Iba talaga yung ama sa mga kagawads natin. Pero talaga sobrang supportive din. Salamat po, Kagawad Dina Bonavi. Di pala Dina Bonavi. Dina Anahe po. Kagawad Arzon, any message for Cap? Magandang tanghali po. Si kay Cap po, masasabi lang natin sobrang hands-on po sa barangay. Sobrang sipag. Isa pa sa katangian niya po is yung napakadaling lapitan po. So, Cap, maraming salamat sa pag-unawa sa council at saka naging po tayo, strong yung council natin, matibay po. Thank you. Ayun. And maybe we can also ask for Kagawad Violi. Present po ba si Kagawad? Wala po si Kagawad Violi. Mula po dito, Cap, sulitin na po namin yung pagkakataon na kasama namin kayo. Meron po tayong ilang mga pasasalamat mula naman po sa mga nabigyan natin ng tulong at suporta mula sa ating mga kabarangay. Let us all watch this. Hi Cap, good morning po. Gusto ko lang po magpasalamat sa iyo sa kabutihan mo, sa pagiging mabuting kaibigan, kapitan. Wala po akong masabi, salute po sa iyo sa trabaho mo. Yung pagiging mapagpasensya mo, yung pakikitungo sa mga empleyado, sa residente ng ating barangay, sa pag-iisip kung paano yung ikakabuti ng ating barangay. Saludo po ako sa iyo.
Maraming salamat po. Sana mahaba pa po yung ating pagkasama. Love na love ka po namin. Salamat Kap sa lahat ng mga ginawa mo, ang pagbuting sa barangay at sa mga tanod. Maraming salamat. Kapatid ka. Hi Kap, good morning. Kumusta na? Busy kayo lagi Parang hindi kayo nagpapahinga. Salamat, congratulations sa mga accomplishments na ginagawa mo para dito sa ating barangay. Nabawasan ang basura. Yun. Mula po sa ating mga bumati, nakita natin na taga-ibang barangay bumati sa atin, pero makikita naman po natin ang pag-ibig at suporta po ng ating barangay sa ating barangay captain. From here, Cap, kasi ninanais natin as Bacoorreño sa maiparamdam how the people are being served with their utmost, sabihin natin, ng heart. Kayo po ba, Cap, ano po yung isang values na gusto ninyong malaman o ma-realize ng inyong mga constituents? If you are going to leave or retire from your post 10 years, 20 years from now, ano po yung gusto nyong iwanang marka ng pag-uugali na tumatak na ugali nyo po iyon? Basta't manatili po sa kanila na ako po yung nagserbiyo sa kanila na talagang sa puso nang gagaling. Tsaka magiging tapat sa panunungkulan po talaga. Yun po ang ko sa kanila na hindi po kami nandyan sa barangay dahil sa posisyon. Nandyan po kami para mapaglingkuran po sila. Ayun nga po, na yung pangangailangan nila maibigay namin sa abot kayang mabibigay po namin. Abay, ilan yun sa pinakamahalagang aspeto as barangay captain, leading a community? Kasi gusto natin malaman, Captain, coming from you, ilan ho ba ang population ng Queens Road Central as of now? Ang population po, almost 10,000. 10,000? Mga ganun. With 10,000 at hand, diba? At around 10,000, sabihin na natin, diba? Iba-iba yung ugali na meron tayo mula dun sa community. Hindi ba talaga siya naging sobrang challenging? Talagang mahirap. Mahirap po talaga. Pero at then naman po talaga siyempre, kami naman po kasi mga public servant kami, pag nasusolusyonan namin at nakakatulong kami at kahit napapagod kami pagkatapos mo yun, masarap po ang pakiramdam namin. At mula po dito ay ating ipagpapatuloy ang mga nais magbigay ng mensahe at pasasalamat sa ating barangay Captain June. Panoorin po natin ito. Naging kaibigan, naging kapamilya, simula pa noong siya ay tumakbong kapitan hanggang natapos ang termino ng kagawad. Mula noon hanggang ngayon, bilang kagawad at kapitan, hindi na bago ang kanyang nasimulan bilang lingkod bayan ng Queens Road Central. Proud kami, na siya ang namumuno sa aming lugar. Saludo kami sa iyo, Cap John Obligacion. What's Cap na? Bilang aming presidente at namumuno sa amin, nakitaan ko siya ng mabuting puso at napaka-generous na tao. Madasalin at higit sa lahat, ang kanyang mga adhikain ay para sa mga ikabubuti ng bawat isa. Kaya, what's up, Cap? Naging kaklase, kaibigan, mula noon hanggang ngayon. Bilib kami sa iyo, Armando Obligacion. Bilib kami sa iyo walang sawang suporta at pagbibigay tulong sa ating mga klase. Bilib kami sa iyo, mula nung pamunuan mo ang batch ay nakita namin na isang matuwid at maayos na pamumuno. Bilib kami sa iyo, nakita namin sa iyong puso ang pagbibigay tulong sa ating mga kapwa kabatch na nangangailangan. Bilib kami sa iyo sa iyong pamumuno. Saludo kami sa iyo, kami mga kaklase mo at mga kabatch. What's Cap na? So po sasabihin natin simulat sa pool nang hindi pa siya naglilingkod dito sa barangay, magkakilala na kami. Ay siya po isang lingkod simbahan din na tuwing Sabado-Linggo naglilingkod siya kasama namin sa Prex. And then siya ay pag kinatok mo ang bahay nila, nandoon siya.
taos puso kaming tatanggapin. Hindi naman nagbago nung siya ay naging kapitan, naging barangay officials na kasama nila dito sa ating barangay sa Winslow Central. Although ako po ay taga-kabilang barangay, hindi ko masasabing may boundary ang paglilingkod ni Kap. Nakakapaglingkod pa rin po siya sa ibang mga barangay. At bilang isang lingkod simbahan naman po, ganun din po, pag hiningan po ng tulong si Kap sa simbahan, hindi po siya nagsasalita ng hindi. Hanggang sasabihin niya kung saan tayo makakatulong. Yun lang po yung masasabi ko sa kanya. Siya po ay talagang lingkod sa Diyos, naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa kaibigan, sa mga kapwa niya, hindi man niya kakilala. Hindi siya nagbago mula noon hanggang ngayon. So again, Kap, saludo ako sa iyo. Maraming salamat po kay Kap Jun Obligasyon sa walang sawang pagtulong at pagsuporta, lalo na sa mga pangangailangan, and maraming salamat din sa mabilisang pagresponde, lalo na kapag may mga problema kaming pangpamilya na kailangan namin ng assistance. And sana huwag ka din magbabago sa pagtulong and pagresponde sa mga taong nangangailangan. What's up now? Such messages coming from those people who have been supporting you from your day zero, from your day one, Kap. At nakikita natin talaga na napagsilbihan mo sila ng tama. Naipakita natin yung pagmamahal at suporta ninyo coming from the perspective po ng ating mga community members. From here, sulitin na po natin ang pagkakataon, Kap. Dahil hingian po sana natin ng mensahe ang inyo pong butihing asawa, the better half, and the admin of Barangay Queensrow Central. Tawagin po natin si Tita Dec at Ma'am Dec. Ako. Magandang tanghali na po sa inyo. Ang masasabi ko lang po sa aking better half, siya po ay talagang maka-Diyos, matulungin po yan. Hindi naman masunurin. Mabait po talaga siya. Sa mga dreams mo, Kap, para sa iyong barangay, nakasuporta kami lahat sa iyo. And as a father naman po, and para sa mga anak ko, very good provider po siya para sa pamilya niya. Thank you very much po. Wow, grabe naman po yun. Wala bang dyan, ma'am? Wala bang I love you, ma'am. Any reaction coming from this, Kap? Any thoughts from the messages of those people who have given their support sa inyo po? Siyempre po, kapasalamat po ako sa makapusong messages na binigay po nila. Salamat, maraming salamat po. Grabe, no? Short but very, very thoughtful yun. Talagang salamat. Dahil simpleng bagay lang naman yun yung maibigay natin yung suporta sa ating kapitan at masigurado natin na ang programa ng barangay ay tuloy-tuloy para sa ating mga constituents. Any more messages, Kap, and announcement para sa ating mga programs and activities na gagawin po at magaganap pa sa Queensrow Central? Unang-una po, nagkapasalamat po ako sa lahat ng sumuporta po sa WhatsApp, sa mga asosasyon ng ng Bagong Silang 3A, kay Pres Kagawad Gilbert Navidad, sa Senior Citizen, sa SK Council, sa vendors, sa Karakol po, siyempre sa PWD, sa kapatid ko nagbigay ng na nakipag-participate po, nagpapasalamat po ako siyempre po sa lubos ko pong pinapasalamatan siyempre ang pinagmamalaki namin na konsel ng bayan, si Konsel Ray Palabrica, sa full support po na ginagawa po sa amin sa barangay. Salamat na marami rin po sa apat-apat na nakipag-participate po, at saka maraming salamat rin po sa laging nagdadasal sa amin, sa mga kamag-anakan ko sa Canada. Maraming salamat po. At sa lahat po sa inyo sa council
na bumubuo ng council. Maraming salamat sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Siyempre po, hindi po maisa sa kapatuparan tong Bacoor TV channel ang What's Cup, segment ng What's Cup Cup, kung hindi po sa tulong ng ating buting Mayor Strike Revilla. Maraming salamat po, Mayor Strike Revilla. At thank you so much po. Lahat po pinapabot ko lang po sa council na lahat po ay sama-sama natin gawin para may angat po natin ang dignidad natin sa ating barangay at ang tiwala po ay mabigay natin po sa ating nasasakupan. At sa announcement po, ito lang po, announcement po sa darating na June 5, meron po ang Barangay Queensrow Central ng Balik Eskwela School Supplies Distribution. Mag-i-start po ng 9 a.m. po. Ito po ang magbe-benefits po from kinder to high school. Then sa announcement rin po sa mga magulang po ng mag-aaral sa Barangay Queensrow Elementary School and Bacoor National Eastern High School. Sa mga magulang po, nakikiusap po ako na sana po pagtulong-tulungan po natin ang nangyayaring traffic sa ating lugar. Makiisa po tayo, tumulong po tayo. Siguro naman po lingid po sa kaalaman po ng mga nag-aaral sa school sa Queensrow Central na sa kami lang po sa buong Bacoor na buong council po, kami po ang nagmamalasakit po sa eskwelahan upang mapangalagaan ng inyong mga anak. Kaya kami po nakikiusap po sa inyo sa mga magulang na sana po tulungan niyo po kami sa magulang, sa mga motorista at sa mga estudyante. Tulong-tulong po natin na pangalagaan po ang traffic po sa ating lugar. Salamat po. Yun lang po ang... Muli po, maraming salamat. Cap June, sa lahat po na ibigay ninyo mga anunsyo, pasasalamat at syempre po sa pag-acknowledge na ang inyong effort coming from the barangay ay talagang nangangailangan ng sama-sama na pagtutulungan upang masigurado na may angat po ninyo antas ng pamumuhay sa Barangay Queensrow Central. Mula sa Bacoor TV channel, maraming salamat po ng Barangay Armando June Obligacion Jr. ng Barangay Queensrow Central. Maraming salamat. At syempre po, sa mga manonood po natin kasama dito sa studio at sa social media accounts na nakaantabay po sa atin at nagbigay ng kanilang mga video messages, maraming salamat po. Lagi nating tatandaan mga Bacooreño, sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo at sa bawat leader ay may responsibilidad. Sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacooreño, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacooreño. Ako po muli si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw at abangan niyo pong muli ang Usapang May Kabuluhan dito lamang sa Usapang Bacooreño. Mapapanood lamang po kami dito lang sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Thank you so much, Cap. Salamat po.